Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinatnubayan niya tayo. Natuklasan natin ang pananampalatayang Islam. Nalaman natin, nakilala natin kung sino ang tunay na tagapaglikha. Ang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alam natin lahat na ito ang tunay na relihiyon. Ito yung tinatawag na al-Islamu dinul haq. Ang Islam ay tunay na relihiyon. Ito ang tama o kaya ay wastong relihiyon o pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaka-importante. Tafakkaru fi ala'illahi wala tatafakkaru fi dhatihi. Pag-isipan ninyo ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kalangitan, ang mga kabundukan, kalupaan, karagatan, ang lahat ng mga nakikita natin, nasa taas man o nasa ibaba, yan ay dapat nating pag-isipan. Kasi kapag pinag-isipan natin yan at tiningnan natin mabuti, ay mauunawaan natin na mayroong nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maunawaan natin, kaya may sa puso natin ang ating pananampalataya sa Kanya, ang tinatawag na al-iman, ang pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tayo ay naniniwala sa Kanyang pagka-Diyos na kung saan ay siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Wala nang iba. Siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga bagay. Maging ito man ay nakikita natin na mga bagay o hindi, ay isinasa puso natin, tayo ay naniniwala, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaswerte natin, mga kapatid. Napakaswerte natin dahil sa pinatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kabilang tayo sa mga Muslim, mga taong sumusuko o kaya ay sumusurrender o kaya ay nagpapasakop sa pananampalatayang Islam. Kaya ang mga Muslim, al-Muslimuna ya'budun al-Khaliq walaysa al-makhluq. Tingnan ninyo mga kapatid, ang mga Muslim ay ang kanilang sinasamba ay yung tagapaglikha. Kaya napakaswerte natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi napabilang tayo sa mga Muslim, mga nananampalataya sa Allah na sumasamba ng tama. Sumasamba, nagdarasal, nananalangin ng tama. Kasi ang mga Muslim, ya'budun al-Khaliq. Sila ay sumasamba sa tagapaglikha, sa lumikha sa kanila. Wala ya'budun al-makhluq. Kailanman ay ang mga Muslim ay hindi sumasamba sa mga nilikha. Hindi katulad ng iba o ibang mga pananampalataya na mismo yung ginagawa nila, yun ang kanilang mga sinasamba. O kaya ay ginagawa ng iba, yun ang kanilang sinasamba. O kaya ay mga bagay, sinasamba nila. O kaya ay mga tao mismo ay sinasamba nila. Na samantala, yan ay mga nilikha. Mga nilikha lamang. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatnubayan niya tayo, natuklasan natin ang Islam, ang tamang relihiyon o tunay na relihiyon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah, ayon sa kahulugan ng talatang ito, wa ilahukum, at ang inyong Diyos
ang inyong sinasamba, ilahu wahid, ay Diyos na nag-iisa lamang. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na ating sinasamba, ating pinagukulan ng pagsamba, ay siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, Ar-Rahmanur Rahim, na higit na maawain at higit na mahabagin. O kaya ay sa ibang pagsalin nito sa Tagalog ay higit na mahabagin o higit na maawain. Walang problema. Kasi ang lahat yan ay nagmumula sa tinatawag na rahma, ibig sabihin ay awa o kaya ay habag. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay higit na maawain sa lahat ng kanyang mga nilikha, mga tao, mga Muslim man o hindi mga Muslim, nananampalataya man o hindi nananampalataya, tulad ng napag-alaman natin na ibig sabihin madalas natin naririnig, madalas natin nababanggit ang mga biyaya na ibinigay ng Allah hindi lamang sa mga taong nananampalataya kundi sa lahat ng mga tao, mga Muslim, hindi mga Muslim, mga nananampalataya, hindi nananampalataya, mayroon silang mga pagkain. Bagkus may mga hindi nananampalataya, mga masasama na mas masarap pa ang kanilang mga pagkain. Kasi biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga hayop, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sariling mga pagkain. Ar-Rahim, higit na maawain o kaya higit na mahabagin, para ito sa mga taong mga Muslim, mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pagdating sa araw ng paghuhukom, ay ibig sabihin, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala ang mga taong mga nananampalataya sa Kanya. Ang mga tao naman na lumalabag o mga taong mga hindi nananampalataya, parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sila magkatulad. Kung dito sa mundo, ang mga nananampalataya, ang mga hindi nananampalataya, ang mga mabubuting tao, ang hindi mga mabubuting tao, kung dito sa mundo ay pari-pariho ang kanilang pamumuhay o kaya ay mas lamang ang pamumuhay masagana, ang pamumuhay ng mga hindi nananampalataya o mga nagtatambal sa Allah, pero sa araw ng paghuhukom ay hindi na pareho. Kasi eksklusibo na ang Rahim, ang pinakamaawain o kaya ay pinakamahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaloob para sa mga taong mga nananampalataya sa paraiso. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya yung talata na yun, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ang Allah lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Walang mga kontradik ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kailanman ay hindi sinabi na dalawa o kaya ay tatlo o kaya ay marami. Wa ilahukum, at ang inyong sinasamba, sabi ng Allah, ilahu wahid, ay sinasamba o karapat-dapat na sambahin na siya lamang ang nag-iisa. La ilaha illa huwa, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, Ar-Rahmanur Rahim, na siya ay higit na maawain at higit na mahabagin. Kabilang sa ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay Kanyang pinatnubayan, tayo ay napabilang sa mga taong mga Muslim, mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mismo ang banal na Quran, na walang sinumang tao na makakayang makagawa ng isang surah na katulad ng mga surah sa banal na Quran o alinman na mga may iksing surah sa banal na Quran. Wala kang makita na sino mang tao na makakaya. Kaya anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah ay naghamon. Nandyan sa banal na Quran na banggit. Kaya pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinatnubayan na tayo ay naging mga Muslim, napabilang sa mga Muslim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Tingnan ninyo mga kapatid, maliwanag sa banal na Quran sa Suratul Baqarah na kung saan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi naniniwala na ang kanilang paniniwala o ang kanilang pagkakaakala ay ang Quran ay mismo gawa-gawa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagmula sa Allah,
subhanahu wa ta'ala. Hinamon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kung kayo ay mayroong pag-alinlangan, mayroong pag-alinlangan, mimma nazzalna ala abdina sa anumang aming ibinaba sa aming mga alipin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang banal na Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Magbigay kayo ng isang sura na katulad ng sura sa banal na Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, at tawagin ninyo ang inyong mga witness o ang inyong mga alihatakum allati ta'budunaha min dunillah. Tawagin ninyo ang inyong mga Diyos o mga sinasamba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo ay mga Kristiyano, gumawa kayo ng isang sura, tawagin ninyo ang lahat ng mga inyong mga sinasamba o involved sa inyong pagsamba. Kung kayo ay mga Hudyo, gumawa kayo ng isang sura, tawagin ninyo pa para matulungan kayo. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Gumawa kayo, sabi ng Allah, magpakita kayo, magpresenta kayo ng isang sura na katulad ng sura sa banal na Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, at tawagin ninyo ang inyong mga sinasamba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum sadiqin. Kung kayo ay totoo na ang inyong sinasabi ay ang banal na Quran, mismo gawa-gawa lang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu, tingnan ninyo mga kapatid, fa illam taf'alu, kung hindi ninyo kaya gawin sa ngayon, ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, walan taf'alu, at kailanman ay hindi ninyo kayang gawin. Wala na. Dahil hindi ninyo kayang gawin ay isang sura lang. Hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijara. Katakutan ninyo ang apoy. Katakutan ninyo ang apoy. Waquduhan nas, na ang panggatong nito ay mga tao. Mga taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, wal hijara, at ang mga bato. Mga ribulto na sinasamba ng mga tao. Uiddat lil kafirin, itinalaga sa mga taong mga hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, inuulit natin na pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaswerte natin dahil pinatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay napabilang sa mga taong mga Muslim, mga taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga Muslim, al-Muslimuna ya'budun al-Khaliq wala ya'budun al-Makhluq. Ang mga Muslim ay ang kanilang sinasamba ay ang tagapaglikha. Ito lamang ang itanim natin sa ating puso't isipan dahil wala tayong makita ni isa man na Muslim na sumasamba sa nilikha. Dahil ang lahat ng mga Muslim, ang kanilang sinasamba ay ang tagapaglikha. At kailanman ay hindi sila sumasamba sa anumang nilikha. Pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.